At may mga nagmumungkahi na alisin na raw ho yung price cap ng imported rice. Ang sabi ho ng gobyerno, lalo na po ng DA, ba't yung aalisin? Eh hindi naman mahal ang imported na bigas ngayon. Lalo na kabibisita lang ngayon dito sa atin nung Pangulo ng Vietnam. Abay, baka mabaksakan tayo ng mas mura-mura ang mga bigas po nila doon. Ang chairman po ng Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG nasa ating linya, si Engineer Rosendo. Engineer So, kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo. Okay, magandang umaga sa lahat. Wala, hindi pa naman hindi naman nagbahal ang landing cost ng imported rice, kaya siguro dapat lang na may 50 pesos pa ring price cap. Ano sa inyong obserbasyon nito, engineer? Yeah, sa tingin natin kailangan, no, dahil ang international price mababa pa rin nasa yung Vietnam ranging from $380 per metric tons to 395, no. And ito is ang freight nasa 35 pesos per kilo. 35. So ang presyo more or less nasa 34 pesos landed dito sa ating bansa plus tariff na yun. And kung ibebenta ito, dapat lower than 50 pesos. 60, hindi 50? Dapat 50. 50, Dapat okay. 50. Malinaw po yan. Kasi kung 34 yan, at ibebenta mo nga naman ng more than 50, baka naman sobra. Kasi ang naobserbahan ko rin naman na reaksyon, araw-araw siguro na monitor mo, engineer, si Mark Makalalad. Araw-araw meron niyang palengke report. Ang laging binabagit ng mga magbibigas, nagtitinda ho, nagbebenta ho ng bigas, yung mga supplier talaga mahal ho ang benta. Hindi ko malaman, sino ba itong mga supplier na nagbebenta ng mahal na hindi dapat? Kaya may mga nagrereklamo na hindi nila kayang mapanatili ang price cap ng imported rice. May idea ka ba niya, Kasendong? Yeah, ang kausap natin yung mga ibang importer, ang delivered nila, no, nasa 42 pesos, no. 42 to 44 pesos. So, ibig sabihin yan, yung wholesaler, itong mga middleman tsaka retailer, dapat kaya yung 6 pesos na gap. Kasi yun ang dating natin computation pa rin no? Dahil delivered na sa Metro Manila yon. Kung may wholesaler, dealer, tapos maski retailer, yung plus 2 natin, pasok pa rin yung 50 pesos. Yun ang nakikita natin. So, malaki yung gap na ginagawa nila, kaya ayaw bubaba yung presyo. No? Siguro naman, dapat siguro, pasok yung 50 pesos. Kasi, Engineer So, kung ako, may mabibili naman kasi ako ng tamang presyo, doon na lang ako bibili. Ang problema kasi, mahal na nga binibenta ng supplier, doon ko pa rin bibili. Tapos magre-reklamo ka na dapat hindi yan ang price cap. Mukhang may mali. Mukhang merong bagay na dapat na iwas to. Pero ang paraan mukhang hindi yata tama o eksakto sa pag-iisip ng ilan sa nagtitinda, mga retailer, engineer. Yeah, pati yung local natin, no. Yung 50 kilos of bag, ang presyo nasa 2,200. Delivered sa Manila. Yun ang monitoring natin. So kung co-compute natin, divide 50 kilos yan, nasa 44 pesos pa rin. No? So yung sinasabi natin, maski yung local, kung binebenta ng 50, 52, dapat pasok pa rin yung presyo. Ibig sabihin, kikita pa rin. Eksakto. Kikita pa rin meron niya. Pa rin income. Kaya siguro, dapat maging napakamasusi rin ng mga retailer. Dahil ito, sabi nyo nga, 34 pesos per kilo, 35 pesos per kilo landing cost ng imported na rice. Tapos bebentahan ka nga naman ng ganitong presyo at hindi mo kakayain ng 50 pesos na price cap. Wag kang bumili doon. Total marami. Ito yung pinag-uusapan natin ng matagal ng panahon ni Engineer Rosendo. Yung talagang presyo.
yun talagang binibenta o dapat na halaga ng isang produkto, yun siguro ang dapat tinataguyod ng lahat. At kung hindi makita, ang gobyerno ang pwedeng gumawa ng paraan para mahanap at makita yan ng mga retailer. Yeah, for the past year kasi Manong Orly, pagka maski bumaba yung farm gate, yung retail hindi masyadong binababa eh. Yun ang isang problema. Yung unang SONA ni Presidente, yun ang Tama, pinag-uusapan. ganun Yung talaga. value chain dapat Oo. ayusin, di ba? So, Oo. up to now, ang tinatarget ng economic team yung taripa. Pero maski bumaba na yung taripa, di ba, from 30%, binaba nila ng 15%, yung sa karning baboy, itong bigas, binaba rin nila. Mm. Pero hindi rin naging effective dahil yung retail price, hindi naman bumababa, no? So, sa tingin natin dapat yung NEDA or yung DepEd ngayon dapat umikot sa labas Mm. at ayusin yung value chain, hindi yung taripa na ginawa nila na pagbaba ng taripa. Mhm. Lalo kami yung tarifa naman pinababa, pero ang benta na naman tulad ng karne. Ang baba-baba ng tarifa kinukuha ng gobyerno. Pero pag nakabenta, lalo na sa yung mga mamahaling mga grocery store, yung mga sosyalang malalamig na mga ang mahal. Kada kilo ng karne, engineer, parang hindi na Yeah. makatwiran. Tsaka Manong Orly, kung titingnan natin, for the past year, yun ang tinarget ng DepEd na dapat mababa yung tariff. Nakita natin yung import, nasa 25% yung taripa, yung pumasok, tsaka 15, no? Ngayon, ang inisip na naman nila is ilaki pa yung 15% na MAB. Mm. So, yun ang isang nakikita natin na hindi reasonable, no? Kung yung nagpapasok sa 25%, ang dami ng pumapasok, gusto pa nila ibaba yung tariff sa 15, talagang papatayin niya itong ating local producers, no? And dapat tignan nila mabuti yung value chain na sinasabi ng ating Oo. presidente. Pag medyo lumilihis na doon sa tinatawag na rule of supply, demand, and cost, Yes, meron na ho talaga nananamantala. Meron na nang-i-scam. Kaya dapat lumabas si Secretary Balisacan sa field para makausap ang atin mga producers, mga farmers, anong sitwasyon talaga. Alright. So, Pangulo siguro, Kasendong, pwede talaga na i-extend pa ng DA, Department of Agriculture, yung price cap ng imported rice. Yeah, pwede yun. Dapat i-extend yan and dapat sumunod ang mga retailer. At yung mga retailer naman na binibenta ng mahal, kunin nyo ho yung resibo at maipakita ho sa DA o DTI para mahabol at makasuhan niya. Ano yan? May tuturing na economic sabotage yan. Engineer So, correct me if I'm wrong. Yeah, pwedeng dapat Price manipulation. Yan, ipresenta bakit ganun ang kalayo yung presyo para at least malaman natin kung sino ang nagsamantala para at least ma-transfer naman yung presyo sa atin na retail price and consumer. Alright. Engineer So, maraming salamat muli sa pagsama sa ating palatuntunan. Sa ulitin po, namiss ka namin ng matagal-tagal. Sabi ko, Manong Orly. nagtatalim ka na rin ng bigas siguro. Kaya mahaba-habang palawak-lawak na hektarya. Thank you, sir. Engineer. Thank you, Manong Orly. Salamat po. Yan. Si Engineer Rosendo So, Chairman, Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang inyo pong napakinggan. 6:44 ng umaga. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.